Ang rehiyon ng Dead Sea ay kilala sa pagtuklas ng Dead Sea Scrolls noong 1940 mga sinaunang tekstong Hudyo na itinago sa mga kuweba malapit sa Dead Sea ng halos 2,000 taon. Ang mga scroll na ito, na natagpuan ng hindi sinasadya ng isang Bedouin na pastol, ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa isang sinaunang sekta ng mga Hudyo, malamang ang mga Essenes, na nanirahan sa kalapit na Qumran at nag-ingat ng mga tekstong ito. Ang mga scroll ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pag-aaral ng Biblia at pag-unawa sa kasaysayan ng mga Hudyo noong panahon ng ikalawang templo. Ang mismong lugar ng Dead Sea ay may mayamang kasaysayan na nagsimula pa noong panahon ng Biblia. Kilala ito bilang lambak ng Siddim, isang lambak na may likas na mga tar pits na binanggit sa aklat ng Genesis bilang lugar ng mga nawasak na lungsod ng Sodom at Gomorrah. Ang rehiyon ay naging isang estratehikong sentro at pang-ekonomiya dahil sa mga likas nitong yaman tulad ng asin, bitumen at mga produktong agrikultural gaya ng mga datils ng Judea. Ang bitumen ng Dead Sea ay lubhang pinahahalagahan noong sinaunang panahon para sa mga gamit tulad ng mummification at embalming ng mga Ehipsyo, kaya't naging natatanging likas na yaman ang rehiyon. Likas at kultural na kahalagahan, ang Dead Sea ang pinakamababang punto sa ibabaw ng mundo at napakataas ng alat nito, kaya't hindi kayang mabuhay ng karamihan sa mga organismo sa tubig nito, kaya't ito tinawag na Dead Sea. Dahil sa mataas nitong alat, natatangi rin ang kakayahan nitong magpalutang. Mula pa noong sinaunang panahon, naging isang health resort ang lugar at naging mahalaga sa kalakalan at relihiyosong paglalakbay noong panahon ng Byzantine at Medieval. Isang hindi gaanong kilalang aspeto ay ang likas na deposito ng bitumen sa Dead Sea na itinuturing ng mga sinaunang tao bilang isang banal na biyaya. Ang mga bato o buo-buong bitumen na minsang lumulutang sa lawa ay ginagamit sa embalming at bilang isang sagradong bagay na nag-ugnay sa Dead Sea sa mga sinaunang ritual at paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Dead Sea Scrolls, natuklasan sa mga kuweba malapit sa Qumran sa hilagang kanluran ng Dead Sea. Ang mga sinaunang manuskrito ng mga Hudyo na ito ay nagmula noong mga 200 BCE hanggang 70 CE. Kasama sa mga ito ang mga tekstong biblikal, mga patakaran ng komunidad, kalendaryo, at iba pang mga sulatin na nagpapaliwanag sa mga paniniwala, gawain, at organisasyon ng isang sekta ng mga Hudyo malamang ang mga Essenes. Ang mga scroll na ito ay kabilang sa mga pinakamahalagang natuklasang arkeolohikal ng ika-20 na siglo, na nagbibigay liwanag sa relihiyoso at kultural na kalagayan ng Hudaismong panahon ng ikalawang templo at sa maagang pag-unlad ng Kristyanismo. Mga lugar na biblikal at pangkasaysayan, ang rehiyon ng Dead Sea ay kaugnay ng ilang mga kwento sa Biblia, kabilang ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah na tradisyonal na pinaniniwala ang nawasak malapit sa mga baybayin nito. Ang lugar ay tinitirhan at pinaglabanan ng iba't ibang sinaunang grupo tulad ng mga Israelita, Moabita, Edomita, at kalaunan ng mga Romano at Byzantine. Ang mga kuta tulad ng Masada at mga pamayanan gaya ng En-Gedi ay nagpapakita ng masalimuot na kasaysayan ng labanan, ekonomiya, at kultura na konektado sa mga yaman ng Dead Sea, pang-ekonomiya at estratehikong kahalagahan. Ginamit ng mga sinaunang sibilisasyon ang natatanging likas na yaman ng Dead Sea, asin, bitumen na ginagamit sa mummification ng mga Ehipsyo, at mga mineral. Ang rehiyon ay naging sentro ng mga rutang pangkalakalan na nag-ugnay sa silangan at kanluran at sumuporta sa mga gawaing agrikultural tulad ng pagtatanim ng mga pinahahalagahang datils ng Judea. Ang sigla ng ekonomiyang ito ay nag-ambag sa pag-angat at pagbagsak ng mga lokal na kapangyarihan at nakaimpluwensya sa politika ng rehiyon, kultural at mitolohikal na kahalagahan, higit pa sa mga nahuhuling bagay. Ang Dead Sea ay puno ng mga mito at alamat, kabilang ang mga kwento ng banal na pagkawasak at propesya. Naging sentro rin ito ng mga ritual para sa pagpapagaling at kagandahan mula pa noong panahon ng mga sinaunang Ehipsyo, kung saan kilalang ginamit ni Cleopatra ang putik na mayaman sa mineral para sa mga layuning terapeutiko. Ayon sa kwento sa Biblia sa Genesis Kabanata 11, ang Sodom at Gomorrah ay mga lungsod na kilala sa kanilang malalalang kasalanan, kabilang ang sexual na imoralidad, karahasan, at kawalang katarungan sa lipunan. Nagpasya ang Diyos na wasakin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy at asupre mula sa langit bilang anyo ng banal na parusa. Dalawang anghel ang nagbabala kay Lot, isang matuwid na lalaki na naninirahan sa Sodom, na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Kilalang tumingin pabalik ang asawa ni Lot laban sa utos ng mga anghel at naging isang haligi ng asin. Ang mga lungsod na ito ay madalas na binabanggit bilang simbolo ng moral na katiwalian at banal na paghuhukom sa Hudaismo.
Kristyanismo at Islam. Sa tradisyong Hudyo, ang mga kasalanan ng Sodom ay itinuturing bilang mga sosyal na kawalang katarungan tulad ng kalupitan at hindi pagiging mapagpatuloy. Sa pananaw ng Kristyanismo, nagkakaiba-iba ang interpretasyon. Ang ilan ay binibigyang diin ang sexual na imoralidad, habang ang iba naman ay nakatuon sa karahasan at kakulangan sa pagtanggap sa mga bisita. Sa mga tekstong Islamiko, ang kwento ay inilalahad bilang babala laban sa pagsuway sa mga batas ng Diyos. Ayon sa mga arkeolohikal at geolohikal na pag-aaral, may mga posibleng tunay na lokasyon ng mga lungsod na ito malapit sa timog ng Dead Sea, tulad ng Bab Edra at Numeira, na nagpapakita ng ebidensya ng biglaang pagkawasak. Marahil dahil sa apoy o mga natural na sakuna na may kinalaman sa mga deposito ng asupre. May ilang mga eskolar na nagmumungkahi na ang mga labi ng mga lungsod na ito ay maaaring nakalubog pa sa ilalim ng Dead Sea. Ang alamat ng Sodom at Gomorrah ay malaki ang naging impluwensya sa kultural at relihiyosong simbolismo, kung saan ang kanilang pagkawasak ay nagsisilbing babala laban sa kasamaan at paanyaya sa katuwiran. Ang kwento ay kaakibat ng iba pang mga temang biblikal tungkol sa banal na parusa, tulad ng baha, at madalas itong binabanggit sa kasulatan bilang halimbawa ng sukdulang paghuhukom. Malaki rin ang naging epekto ng mga rutang pangkalakalan sa paligid ng Dead Sea sa mga unang sibilisasyon, dahil nagsilbi itong estratehikong daanan na nag-ugnay sa mga pangunahing sinaunang rehiyon tulad ng Ehipto, Mesopotamia, at Levant. Ang lokasyong ito ay nagbigay daan sa pagpapalitan ng mga kalakal, ideya, at kultura sa pagitan ng silangan at kanluran, na humubog sa pag-unlad ng mga lipunan sa rehiyon, mga network ng ruta ng kalakalan. Ang lugar ay nasa kahabaan ng mga mahalagang rutang lupa tulad ng Kings Highway, na dumadaan sa silangang bahagi ng Ilog Jordan at Dead Sea, na nag-ugnay sa Arabia sa Syria at Mesopotamia. Ang rutang ito ay kumukumpleto sa baybayin ng Via Maris at nagpadali sa paggalaw ng mga kalakal, hukbo, at kultura sa buong Levant. Palitan ng kultura, bilang isang sentro ng kalakalan, ang rehiyon ng Dead Sea ay naging isang melting pot kung saan nagtagpo-tagpo ang iba't ibang mga tao. Ang palitang ito ay nakaimpluwensya sa mga paniniwalang relihiyoso, mga wika, teknolohiya, at mga estilo ng sining na nag-ambag sa mayamang kultura ng mga sinaunang sibilisasyon sa malapit na silangan. Estratehikong kahalagahan militar. Ang kontrol sa mga rutang pangkalakalan malapit sa Dead Sea ay mahalaga para sa mga kapangyarihan sa rehiyon na naghahangad ng dominasyon. Ang kayamanan na nalikha mula sa kalakalan ay naging dahilan upang maging madalas na target ang lugar ng mga kampanyang militar na nakaapekto sa politikal na tanawin ng sinaunang malapit na silangan. Pagsasama sa mas malawak na sistema ng kalakalan, ang mga rutang pangkalakalan ng Dead Sea ay konektado sa mas malalawak na network, kabilang ang mga rutang pandagat sa pamamagitan ng Red Sea at Mediterranean, na nag-ugnay sa rehiyon sa kalakalan ng Indian Ocean at maging sa Silk Road. Ito ay nagpadali ng malayo ang kalakalan sa pagitan ng Asya, Africa, at Europa. Paglaganap ng relihiyon at ideolohiya, ang mga rutang pangkalakalan sa rehiyon ng Dead Sea ay nag-ugnay sa iba't ibang mga tao, na nagbigay daan sa paglaganap ng mga paniniwala at gawain sa relihiyon. Halimbawa, ang Hudaismo, mga maagang ideya ng Kristyanismo, at iba't ibang lokal na kulto ay nag-interact at umunlad sa pamamagitan ng mga palitang ito. Ang mga karaban ng kalakalan at mga manlalakbay ay nagdala ng mga tekstong panrelihiyon, ritual, at pilosopiya na nakaimpluwensya sa mga lipunan sa kahabaan ng mga ruta. Impluwensya sa sining at arkitektura, ang mga lungsod sa kahabaan ng mga rutang pangkalakalan, tulad ng Petra, ay naging mga melting pot kung saan nagsanib ang mga estilong Hellenistic, Nabatean, Romano, at lokal. Makikita ito sa arkitekturang inukit sa bato ng Petra, na pinaghalo ang disenyo ng Greco-Roman at mga katutubong teknik, isang direktang bunga ng kultural na interaksyon na pinalaganap ng kalakalan, palitang pangwika at panitikan. Ang paggalaw ng mga mangangalakal at manlalakbay ay nangangailangan ng komunikasyong maraming wika, na nagdulot ng pag-unlad at paglaganap ng iba't ibang wika at sistema ng pagsulat. Ang mga tradisyon sa panitikan at estilo ng pagkukwento ay naipasa rin, na nagpayaman sa mga lokal na kultura at kung minsan ay nagsanib upang makabuo ng mga bagong anyo, pagpapalitan ng teknolohiya at kaalaman, kasabay ng mga kalakal tulad ng pampalasa, tela, at mga mineral. Ang mga inobasyon gaya ng mga bagong teknik sa agrikultura, pamamaraan sa paggawa ng tela, at mga estilo sa sining ay kumalat sa pamamagitan ng mga network ng kalakalan na konektado sa Dead Sea.
Ang palitang ito ay nakatulong sa pag-unlad ng mga lokal na ekonomiya at mga sining, pang-ekonomiya at panlipunang integrasyon. Pinahusay ng mga rutang pangkalakalan ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang etniko at kultural na grupo, na nagpatibay ng mga sosyal na network at alyansa. Ang integrasyong ito ay nag-ambag sa pag-usbong ng mga masiglang sentrong urban na nagsilbing mga sentro ng kultural na interaksyon. Kontrol sa mga ruta ng kalakalan sa Dead Sea. Mahalaga ang kontrol sa mga rutang pangkalakalan ng Dead Sea para sa mga sinaunang lipunan dahil ang mga ito ay nagbibigay ng akses sa mahahalagang likas na yaman. Estratehikong mga daanan para sa transportasyon at mga oportunidad pang-ekonomiya na humubog sa kapangyarihang politikal at militar sa rehiyon. Bitumen. Ang bitumen, halimbawa, ay mahalaga sa mummification ng mga Ehipsyo at sa konstruksyon. Ang pagkontrol sa mga rutang pangkalakalan ay nangangahulugan ng pagkontrol sa daloy at kita mula sa mga kalakal na ito, na mataas ang demand sa buong sinaunang malapit na silangan at Mediterranean. Estratehikong transportasyon at network ng kalakalan. Ang lokasyon ng Dead Sea malapit sa Jerusalem at sa kahabaan ng mga mahahalagang rutang lupa tulad ng King's Highway ay naging isang kritikal na sentro para sa mabilis at epektibong paggalaw ng mga kalakal. Ang mga bangka at barko ay naglalayag sa tubig ng Dead Sea na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na iwasan ang mahirap na mga rutang lupa na dumadaan sa mga bundok at mapanganib na teritoryo. Ito ay nagpadali ng mas mabilis, mas ligtas, at mas malakihang transportasyon ng mga kalakal, kabilang ang mga mamahaling produkto at pang-araw-araw na gamit. Pananatiling masagana sa ekonomiya at kapangyarihang politikal, ang mga lipunang kumokontrol sa mga rutang ito, tulad ng dinastyang Hasmonean at mga Nabataean, ay nagkaroon ng malaking yaman at impluensya. Halimbawa, ginamit ng mga Nabataean ang kanilang kontrol sa industriya ng bitumen at mga sistema ng tubig sa disyerto upang mangibabaw sa kalakalan ng insenso, pampalasa, at iba pang kalakal, na nakipagsabayan pa sa mga malalaking kapangyarihan tulad ng Roma, kahalagahang militar at diplomatiko. Ang kontrol sa mga rutang pangkalakalan ng Dead Sea ay nangangahulugan ng impluensya sa kalakalan sa rehiyon at kakayahang mangolekta ng buwis o toll. Ang ekonomikong kapangyarihang ito ay naging daan sa lakas politikal at militar. Dahil ang pagkontrol sa mga rutang pangkalakalan ay madalas na pangunahing layunin sa mga labanan at alyansa ng mga sinaunang kaharian, palitan ng kultura, pinahintulutan ng mga rutang pangkalakalan ang pagpapalitan ng mga ideya, teknolohiya, at mga kultural na gawain, kaya't ang rehiyon ng Dead Sea ay naging isang sangandaan ng mga sibilisasyon. Ang pagkontrol sa mga rutang ito ay nagbigay daan sa mga lipunan na makinabang hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa kultura, na nagtaguyod ng mga interaksyon na humubog sa mga relihiyoso, artistiko, at teknolohikal na pag-unlad.